Welcome sa panibagong video natin ngayon. So today, ito yung tatalakayin natin, itong mga lumang moving head Beam 200 is meron tayong available na kit para i-upgrade natin ito into Beam 295. So yung mga lumang Beam 200, Beam 230, Beam 260 is pwede nating gawing Beam 295 watts. So ano bang gagawin natin para maging 295 watts itong mga lumang beam na to? So una, ito kasing Beam 200 na to is matagal nang hindi siya. So wala nang power supply, walang igniter, at saka wala ring bulb. So ito tamang-tama kasi available na po sa ating shop ang lahat ng parts dito sa pag-upgrade natin. Ilagay ko na lang sa comment section yung link para ma-access nyo. So ito is ang una nating gagawin is ang supply muna kasi hindi pa natin alam kung ano yung sitwasyon dito sa beam na to. So lagyan muna natin siya ng supply para ma-check natin kung okay ba yung kanyang mga ibang motors at para malaman din natin itong mga blower niya kung gumagana ba lahat. So kung goods yung system niya, walang problema sa board, ay mag-proceed tayo sa pag-upgrade dito sa Beam 295. So ito yung ating gagawin ngayon. So guys, ito na yung power supply na nakabit natin. So dito sa side na to is yung kanyang live, neutral at yung ground. So yan yung input side at dito naman is doon sa kabila is 24 volts DC, ground positive 12. So yung mga pula is para sa blower na to is positive 12 at yung positive 24 naman is para dito sa kaniyang main board. So ito muna yung ipa-power on natin para ma-check natin kung goods ba ito lahat bago tayo mag-proceed sa mga valve. So gagamit tayo ng DMX controller. Waiting for lamp. So ito guys, hihintay natin para mag-reset. 5, 4, 3, 2. So nag-reset na siya. So meron tayong nakitang felt hole error. So ito yung sensor sa kanyang felt. So try natin i-testing sa DMX controller. Here. Address 001. Yung kanyang fan sa channel 10 at belt is 12. So okay naman yung kanyang belt fan.
tingnan natin yung mga ibang motor dito. Dapat iikot forward, reverse. Paray natin. Kanyang color wheel. At itong kanyang strobe at dimmer. So, ito yung strobe. So, ito naman yung dimmer. Okay. Meron talaga siyang command. At itong kanyang pattern. Yan. Ito yung kanyang focus. So okay naman lahat guys. So ngayon is mag-proceed tayo dito sa kaniyang bulb para mapailaw natin itong beam na to. So gagawin na natin siyang beam 295. So bago tayo mag lagay ng bulb, so double check talaga lahat itong mga blower dito. Isa, dalawa, at ito yung pangatlo. Yan. Dapat is umiikot talaga yan, kasi pag isa nito is mawawala, mag overheat yung bulb natin at posible na mag trigger itong kanyang thermal sensor at mag off yung bulb, so mamamatay siya, or else sasabog yung bulb sa sobrang init. So sayang yung bulb. So dapat check talaga itong mga blower na to. So ngayon is mag-proceed na tayo sa paglagay ng ballast at yung kanyang bulb. So ito na guys, ito na yung ikakabit natin na ballast. So ito is pang 295 watts. At ito naman yung bulb. So syempre is 295 din. So bali sa kit na to is ito na yung dalawa ang magkasama, isang bulb at isang ballast. So kung working yung moving head nyo is kung okay pa yung power supply, is match din naman tong dalawa sa mga existing na power supply. Kaya lang sa case ng beam na ito is wala na talaga siyang power supply, kaya nilagyan na rin natin. So sa kit na sa upgrade kit is itong dalawa yung magkasama, ang ballast at saka yung bulb. So ito yung kakabit na natin. Napaka-importante na ikabit talaga natin itong wire na to, kasi ito yung nagko-control dito sa igniter kung mag-trigger na ba siya. Ang command na galing dito sa kanyang control. So dapat talagang lagyan natin ito.
So ito yung papunta sa valve. So hindi naman yan magkabaliktad kasi malaki itong socket na to. And then ito yung galing sa power supply. So make sure na yung negative side is nakatapat dito sa may heatsink kasi yan yung negative side niya. So dito naman tayo sa valve is kailangan tanggalin natin itong isang blower. Tapos insert natin yung valve dito. Yan. At ilagay natin yung kanya. So ito guys, before natin i-power on is make sure na umiikot talaga yung lahat ng blower. So isa, ito isa, dalawa, tatlo. Ito. Dapat good yung lahat ng blower dito. So ito na, i-power on na natin para malaman natin kung iilaw ba talaga siya. So yun, meron na siyang light, pero magre-reset pa tong beam na to. So hintayin natin lumakas yung kanyang light kasi sa unang pag-trigger niyan is hindi pa siya magiging full talaga yung kanyang ilaw, yung kanyang liwanag. So ito na yung ating beam 200 at naging beam 295 na siya. Yan, 295 watts na yung bulb. At 295 na din yung kanyang igniter. So sobrang lakas na ng kanyang ilaw. So dito guys, tingnan natin yung lakas ng kanyang ilaw. So gamit itong titingnan natin kung kaya ba niyang sunugin.
So yan, kaya-kaya talagang sunugin ang bagay na to sa ilaw ng ating upgraded na Beam 295. So tingnan natin dito na side. So yun guys, at nabuhay muli natin itong lumang Beam 200. So wala siyang supply, walang igniter, walang bulb. So ngayon binaguhan natin lahat, itong kanyang supply, igniter at yung bulb niya. So importante dito is dapat function talaga yung lahat ng mga blower para hindi masira yung bulb natin. So sa may mga ganitong Beam 230, Beam 200, Beam 260 na balak i-upgrade into Beam 295 is available na po yung kit sa aking shop via Shopee. So ilagay ko na lang yung link sa description. So sobrang tipid na po yung ganitong proseso kasi kapag bumili tayo ng buo na 295 is may presyo talaga siya. So ito yung luma natin, kunting upgrade lang is makakasabay na rin siya sa mga bagong mga Beam 295. So yun guys, kung meron kayong mga katanungan about sa product na to, i-comment nyo lang. I-comment nyo lang at para masagot natin yung mga tanong. So hanggang sa susunod, hanggang dito na lang yung video natin at maraming salamat sa inyong panonood.